Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin ang pahayag po na inilabas po ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo po sa nangyayari po. Isa po kay Senator Rodante Marcoleta. At meron po silang pahayag ukol po rito. Pakinggan po natin ang pamunuan po ng INC. Umpisahan na po natin at komentuhan po natin, mga kababayan. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat. Ayan po mga kababayan, ang statement po ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Nakita niyo po, mismo ang Iglesia ni Cristo ay nagtataka. Hindi naman po plunder. At ito po'y nilinaw na ng COMELEC na wala pong nilalabag si Senator Marcoleta. Hindi po plunder ang donation fund na galing po dahil yung sumusuporta nga po kay Senator Marcoleta sa kanya pong pagkandidato nung nakaraang halalan. At yan po'y nangyayari po yan sa lahat ng politiko sa ating bansa
na may nagdo-donate, sumusuporta. Hindi po ba? At hindi po ito galing sa pera ng bayan. Hindi po ito galing sa taxpayer money. Kaya masyadong obvious si Boying. Kaya yan po ang stand at yan po ang panuntunan at yan po ang isa rin sa pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Katarungan! Katulad po ng pinaglalaban ni Senator Marcoleta. Katarungan! At bigyan ng hustisya ang ginawa pong malawakang pagnanakaw sa ating bansa. At yan din po ang ipinaglalaban ng pamunuan ng INC. Hindi po ba ngayon? Ubod na lang po ng kapal ng pamahalaan ngayon. Bakit po? Pinagtatakpan nila ng husto at yung mismo na katulad ni Senator Marcoleta na gustong lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga nagkasala sa pagnanakaw sa ating pera ay siya pang ipakukulong nitong gobyerno ni Lupin at tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kaya dito po mga kaubayan, pinagdiinan po ng INC na kahit po ipakulong nila si Senator Marcoleta na hindi po ito katanggap-tanggap sa taong bayan. Nakasuhan mo ng plunder si Senator Marcoleta na wala naman pong ninanakaw na pera sa taong bayan. Hindi po katanggap-tanggap yan, lalong-lalo po sa pamunuan ng INC. At hindi naman po sila tatahimik. At sila po ay dire-diretso at tuloy-tuloy na mananawagan ng justice at katarungan sa ginawang pagnanakaw. At lalong-lalo hindi nila tatantanan si Lupin na tinatawag na bangag na kanyang ate. At ito pong si Boying, ibang klase ka Boying, at magkakaalaman po yan. Dahil dito po sa statement na Iglesia ni Cristo, ay naninindigan po sila para sa tama, hindi para sa mali. At yan din naman po sinabi ni Senator Marcoleta, kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Hindi ba Boying? Hindi ba Lupin? Ibang klase kayo. Kaya dito po mga kababayan, hindi po titino ang ating bansa. Hindi po titino. Talaga ang gusto po yata talaga ng gobyernong ito ay magulo. At nakikita naman natin kaya gusto nila ng magulo. Baka di umano gusto na nilang magdeklara kaya ng martial law. Nagtatanong lang tayo. At syempre, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, isang putok, dalawang pakinabang ang mangyayari sa kanila. Unang-una, hindi na makakatayo at hindi na magiging judge sa impeachment si Senator Marcoleta. At hindi na matututukan ni Senator Marcoleta na habulin ang mga Lupin, mga buhaya. Hindi po ba? Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil ito pong pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay hindi po katulad ng simbahang Katoliko. Mga kababayan, may pinaglalaban po sila at ang ipinaglalaban po ng INC ay para sa ating mga Pilipino na ninakawan ng gobyerno na tinatawag na Lupin. Di umano. Mabuhay po kayo at syempre po sumusuporta po ang mga Pilipino, lalong-lalo po ang daang milyong Pilipinong ninakawan nila at kasama po ang ating mga bayaning OFW na sumusuporta po dito po sa layunin ng INC, lalong-lalo po katarungan ang kailangan po natin, hindi po kasamaan. Hindi po natin kailangan ng kasamaan nila. Ang kailangan, ang kasamaan ay malupi, hindi po ba? Mawala at mapanagot hanggat maaari, makulong itong mga masasamang tao na ito. Kaya mabuhay po kayo, INC, at kayo po ay lumalaban para sa taong bayan. Hindi po katulad ng ibang nakikita natin. Katulad po ng JIL, mukha yatang nakuha na ni Jesus Crespin ang JIL. Nanahimik na po sila, lalong-lalo po sa issue ng malawak ang korupsyon.
Kaya nga po sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ang nangyayari po sa ating bansa, injustice at selective justice. Mga kababayan, kawalang katarungan at piling hustisya ang ibinibigay po sa atin ng gobyerno nito. Walang katarungan at talagang kung sino pa ang nagbibigay po at magbibigay ng katotohanan ay siya pang ginigipit ng mga hayop na ito. Yan po mga kababayan, ang napakatapang na pahayag at statement ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Eric Hershio from Canada, Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Kingston from Hong Kong, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, at si Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, at Frank Zamora from California, USA, kay Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!